Kamusta kayo? Ako nga pala si Ling at malugod ko kayong tinatanggap sa Unwanted Tales. Ang channel na ito ay binubuo ko hindi lang para magkwento kundi para bigyang boses ang mga lihim na krimen at misteryong tila nakalimutan na ng panahon. Sa bawat kwento hangad ko na hindi lang tayo makaramdam ng kilabot kundi makakuha rin ng aral at pag-unawa sa realidad ng mundo. Mula sa kaibuturan ng aking puso'y maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras sa akin. Kung nais niyong sumama sa ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking bagay ito para patuloy nating maibahagi ang mga kwentong ito. Salamat sa inyong suporta. Pagdating sa usapang travel, isang lugar ang laging pumapasok sa isip na nakararami. Thailand, para sa mga turista. Ang tunay na hiyas ng bansang ito ay ang kanilang mga isla. Puting buhangin, malinaw na asul ng dagat, at mga beach party na tila walang katapusan. Ito ang lugar kung saan napunta ang mga tao para mag-relax, mag-enjoy at lumikha ng mga alaala na panghabang buhay. Ngunit sa gitna ng kagandahan at saya ng Thailand, may mga kwentong hindi madalas na balita, katulad lamang sa magkapatid na sina Naomi at Audrey Belanger. Ang inaasahan nilang bakasyon ng kanilang buhay ay nauwi sa isang malagim na misteryo na hanggang ngayon aming katanungan. Gabi ng June 12, 2012, nakarating ang magkapatid na sina Naomi at Audrey. Naunang binuksan ng 25 years old na si Naomi ang pinto ng kanyang hotel room sa Phi Phi Island, Thailand. Isang tanyag na pasyala ng mga turista sa Thailand. Nang magbukas ang pinto, hinawakan pa rin ito ni Naomi para panatilihing nakabukas para sa kanyang nakababatang kapatid na si Audrey na isang 20 years old. Habang abala ito sa pagtulak ng kanilang mga bagahe, papasok sa kanilang hotel room, ang room 203. Sina Naomi at Audrey ay magkapatid na mula sa Quebec, Canada. Pareho silang mga estudyante sa kolehiyo at ang biyaheng ito ay isang malaking selebrasyon para sa mga pagtatapos ng kanilang school year. Isang buwang bakasyon ang kanilang plano. Katunayan, 3 linggo na silang naglilibot sa Vietnam bago sila lumapag sa Thailand ngayong araw. Ito na sana ang huling hantungan nila bago ang pag-uwi sa Quebec. Ngunit sa mga sandaling iyon, ramdam ni Naomi ang matinding pagod. Ang haba ng biyahe ngayong araw, dagdag pa ang nakalipas na 3 linggo ng walang tigil na paglalakbay ay tila unti-unti nang bumabagsak sa kanyang katawan. Pagpasok sa kwarto, ang tanging nasa isip lang niya ay ang humiga at magpahinga kahit saglit. Pero bilang isang bihasang manlalakbay, alam ni Naomi na may dapat muna siyang gawin. Bago siya tuluyang sumuko sa pagod at antok, sinuri niya muna ang kama. Tinitingnan kung malinis ang mga kumot at sapin o kung may mga surot na nagtatago sa ilalim. Gusto lang niyang siguro na alam mo na malinis ang kama. Yung tipong tinitiyak na walang mga surot o maraming kumot na naiwan. Kaya naman, lumapit siya at hinawi ang mga sapin para magsuri. Binusisi ang bawat bedsheets, bawat pillowcases, pati ang mga kumot nito at laking ginhawa niyang dahil talagang napakalinis ng lahat. Walang bahid at maayos ang pagkakalatag. Napakaganda ng pakiramdam sa loob ng salid. Sariwa ang hangin, malinis ang paligid at parang pahinga na talaga ang nararamdaman. At dahil sa sobrang pagod, hindi na nag-atubili si Naomi. Agad siyang pabagsak na humiga sa kama at ninamnam ang malamig na haplos ng air conditioning sa kanyang balat. Sa mga sandaling iyon, tila perpekto ang lahat para sa kanilang bakasyon. Walang aninag ng anumang panganib na darating. Si Audrey naman na siguradong kasing pagod din ni Naomi ay may ibang plano. Kahit ramdam rin niya ang mga bigat ng katawan at ang pangangailangan ng pahinga, hindi siya agad humiga sa kama. Sa halip, diretso siya tumakbo sa banyo at nagsimulang mag-ayos para sa gabi na puno ng saya. Naiintindihan agad ni Naomi ang dahilan. Alam na alam niya kung ano ang naghihintay sa kanila mamaya. Habang nag-i-enjoy ang magkapatid sa Vietnam, may nakilala silang 2 lalaki na mula sa Brazil. Mga charming at mabait na tipo na agad nilang nag-click. Nagkasundo silang lahat ng todo at magkasamang naglalakad sa mga kalye. Nagkukwentuhan hanggang madaling araw at naghahati-hati ng kwentong biyahe. Parang magic ang pakiramdam. Walang awkwardness, puro tawa at saya lang. At heto na ang pinaka-surprising twist. Sa huling araw pa lang nila sa Vietnam, biglang nalaman nila na pareho pala ang kanilang itinerary. Pupunta rin pala ang 2 Brazilian sa Thailand sa mismong araw na iyon. Parang itinakda ng tadhana na magpapatuloy ang saya nila. Hindi na kailangang magpaalam ng goodbye forever. Sa halip, dahil magkikita ulit sa susunod na destinasyon.
iyon. Sobrang excited na sina Naomi at Audrey. Parang bagong simula pa na naghihintay sa kanila sa Thailand. Parang isang masayang revelasyon ito para sa kanila bago matapos ang pananatili nila sa Vietnam na hindi pa pala ito ang huling pagkikita at maaari pang ituloy ang saya pagdating sa Thailand. Kaya naman ang naging plano nila para sa gabing iyon ay magkita-kita sa Dalampasigan kasama ang dalawang Brazilian para mag-party at mag-enjoy sa kanilang unang gabi sa Phi Phi Island. Ngayon, inaabangan naman ni Naomi ang gabing ito kasama ang dalawang lalaki pero hindi niya maikakaila na may kaunti siyang kaba o pag-aalinlangan. Sa totoo lang, mabait naman ang mga ito at naging maayos naman ang pagsasama nilang lahat nang nasa Vietnam pa sila. Pero alam mo naman, ramdam na ramdam ni Naomi na medyo mas naive o madaling mapaniwala ang kanyang kapatid na si Audrey kaysa sa kanya. Para sa kanya, mas madaling makuha ang tiwala ni Audrey o baka mas madali itong mapagsamantalahan ng iba. Kaya kahit gaano kaganda ang pakiramdam niya sa gabing iyon, hindi niya maaalis ang kirot ng pag-aalala sa dibdib. Parang may maliit na boses na paulit-ulit na nagsasabi sa kanya na mag-ingat lalo na para sa kapatid niya. Sa totoo lang, mas matanda si Naomi ng 5 taon kay Audrey at noong nagplano ang magkapatid para sa biyaheng ito, talagang nag-aalala ang kanilang mga magulang. Siyempre, mahirap para sa kanila ang isiping 2 batang babae lang ang maglalakbay ng mag-isa sa iba't ibang panig ng mundo. Masyadong delikado at vulnerable ang kanilang kalagayan. Si Audrey na 5 taon lang ang mas bata kay Naomi ay talagang mas naive at madaling maniwala kumpara sa kanyang ate. Ramdam na ramdam ni Naomi na mas madaling makuha ang tiwala o kaya'y mapagsamantalahan ng iba ang kapatid niya. Kaya naman kahit gaano kaganda ang pakiramdam niya sa gabing yun, may bahagyang pag-aalala pa rin sa kanyang dibdib. Noong nagdesisyon ang magkapatid na magbabakasyon sa ibang bansa, sobrang nag-alala ang kanilang mga magulang dahil ang 2 babaeng anak nila ay maglalakbay na hindi sila kasama. Kaya para mapakalma ang mga magulang, sinabi ni Naomi sa mga magulang na huwag mag-alala dahil siya ang ate at siya ang bahala kay Audrey. Titiyakin niyang ligtas ito at subaybayan niya ito ng mabuti. Si Audrey naman ay sumunod lang sa papel na nakapabatang kapatid at sinang-ayunan ng ate niya na susunod siya rito at walang problema. Kaya naman, pakiramdam ni Naomi na malaking responsibilidad ang nasa balikat niya. Kailangan niyang panatilihing ligtas ang kapatid sa anumang sitwasyon. Kaya sa gabing yun, habang iniisip ang plano nilang makipagkita sa 2 lalaking Brazilian, may kirot na pag-aalala sa kanyang isipan. Parang mabilis masyadong umuusad ang lahat. Napagtanto niya na dapat siguro ay sa Vietnam na lang natapos ang saya nila sa mga lalaking yun, pero ito na, nasa Thailand na sila. Habang nakahiga si Naomi sa kama at si Audrey ay nag-aayos sa banyo, bigla siyang napag-isip. Dapat tawagan niya ang mga magulang. Sa loob ng ilang linggo ng kanilang malaking bakasyon, isa sa kanyang ginagawa ay regular na mag-update sa mga magulang para mabawasan ang kanilang pag-aalala kung kaya kahit pagod na siya, kinuha niya ang cellphone at halos pipindutin na niya ang tawag pero biglang may sumulpot sa isip niya. Baka mas mag-alala pa sila kapag nalaman nilang lalabas sila kasama ang 2 lalaki. Kaya naisip niyang huwag muna, bukas na lang siguro. Pero biglang napaisip ulit si Naomi at gusto lang naman niya na marinig ng kanilang mga magulang na ginagawa niya ang lahat para mapanatili silang ligtas. Kaya inilabas niya ulit ang kanyang telepono at aktong tatawag na sana nang biglang lumabas si Audrey mula sa banyo at tinigilan siya nito. Sinabihan niya si Naomi at pinapaalala sa kanyang ate na kapag gabi sa Thailand ay madaling araw pa lang sa Canada. Napaisip si Naomi, tama nga naman ang kapatid niya, hindi magandang oras para tumawag. Nakalimutan niyang malaki nga pala ang pagkakaiba ng oras at sa totoo lang, hindi rin sigurado kung ano ang sasabihin niya sa mga magulang nila tungkol sa pagkikipag-date sa 2 Brazilian dahil tiyak na nagdudulot lang ito ng pangamba sa kanila. Kaya naman, ibinaba ni Naomi ang kanyang phone at nagpa siyang magiging maayos din ang gabing ito. Kailangan lang niyang mag-relax, tumayo na siya sa kama at sumama sa kanyang kapatid sa banyo para mag-ayos din para sa kanilang lakad. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na rin si Naomi at Audrey sa kanilang hotel room at naglalakad patungo sa Dalampasigan. At gaya nga ng inaasahan, doon mismo sa labas ng isang beachfront bar, nakita nila ang 2 Brazilian na kakatagpuin nila ng gabing iyon. Habang papalapit ang magkakapatid, napansin nilang may hawak ang bawat isa sa kanila ng malaking balde. Mukha itong laruang balde na ginagamit ng mga bata sa buhangin para gumawa ng sand castle, isang malaking beach bucket. Habang naglalakad ang magkapatid, nagtataka sila kung para
nasaan ang mga balding iyon. Inisip nila na baka bahagi ito ng kung anong biro o pakulo ng mga lalaki. Pero nang malapit na sila, doon nila nalaman na ang mga balding hawak ng dalawa ay puno ng yelo at likido. May kung anong inumin sa loob ng mga balding iyon. Lumapit ang mga babae at saglit na bumati sa isa't isa, ang mga binata at ang dalawang magkapatid. Agad na napunta ang usapan sa malalaking inumin na hawak ng mga lalaki. Nagtatanong sina Naomi at Audrey kung ano ang nasa loob ng balde na hawak nila. Sumagot ang mga lalaki na ang baldeng hawak nila ay may mga espesyal na cocktails na doon lang sa bahaging ito ng mundo matitikman. Inalok ng mga binata ang magkapatid na subukan at inumin dahil masarap at magiging maganda at magaan ang magiging pakiramdam nila pag nainom ito. Si Naomi, dahil siya ang mas responsable sa dalawa, ay hindi agad uminom. Minto muna siya at nag-iisip, pero si Audrey sa kabilang banda ay agad na naniniwala. Kinuha niya ang isa sa mga balde at nagsimulang lagukin ang inumin. Napatagin na lang si Naomi sa kanya na tila masyadong nag-aalala dahil hindi naman alam pareho kung ano ang inumin o kung anong nilagay sa inumin. Pero pagkatapos ng ilang lagok, ibinaba ni Audrey ang balde. Tumingin sa kanyang ate at ngumiti ng malapad sabay balik ng inumin sa lalaking hawak nito. Sinabi niya kay Naomi sa kanyang ate na masarap ang inumin. Masyadong smooth at napakaganda ng lasa. Tikman mo at mag-relax ka naman. Yan ang sabi ng Audrey. Sa puntong ito, pinag-isipan ni Naomi ang sitwasyon. Kasama naman nila ang mga lalaking ito sa Vietnam at naging maayos naman ang mga party nila noon. Umiinom din naman ang mga lalaki mula sa mga balding iyon, kaya mukhang wala namang masamang balak. At nang lumingon si Naomi sa paligid ng dalampasigan, napagtanto niya na halos lahat pala ng tao rin ay may hawak na ganong malaking balde. Hindi lang ang dalawang lalaking ito ang mayroon. Dahil sa tiwalang nabuo nila nang nasa Vietnam pa lang sila, hindi nag-atubili si Naomi. Kinuha niya ang hawak na balde ng isa pang binata at uminom na rin siya. Sa loob lang ng ilang minuto, naramdaman na ni Naomi ang epekto. Biglang nag-iba ang kanyang mood. Nagsimula na siyang pumasok sa tinatawag na party mode. Ang pagod mula sa biyahe ay tila napalitan na ng matinding enerhiya. Lahat ng kanyang diwa ay gising na gising. Masaya at tila buhay na buhay. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip lang ni Naomi ay ang mag-enjoy sa gabing iyon sa paraisong ito ng Thailand. Nasa malapit pa rin sila ng beachfront bar. Sa katunayan, nagsasayaw na sila sa labas dahil may DJ na roon na nagpapatugtog ng malakas at tagsa na rin ang mga tao. Sa mga sandaling ito, nagkahiwalay na ang magkakapatid. Kanya-kanya na silang sayaw at bonding sa kanilang kapareha. Pero sapat pa rin ang distansya nila para mabantayan ng isa't isa. Talagang enjoy na enjoy sila. Sa puntong ito, nakapag-swimming na sila sa dagat, nakakain na ng sandamakmak na lokal na pagkain at hindi na mabilang ni Naomi kung ilang balde na ng inumin ang kanilang naubos ng magkakasama. Masabing ito na ang rurok ng kanilang saya. Pero medyo malabo na ang paningin ni Naomi at pasuray-suray na siya sa paglakad. Pag tinitignan niya si Audrey, ganun din ang kalagayan nito. Pati na rin ang dalawang lalaking kasama nila. Sabog na sila pero masaya. Habang nagsasayaw ang dalawang babae at ang kanyang mga kapareha, bandang alauna na ng madaling araw, sa gitna ng ingay at saya ng party, binulungan si Naomi ng lalaking kanyang kasama at inanyayahang bumalik na sa hotel room ng magkasama. Bagamat sumang-ayon si Naomi, nakiusap muna siya na makausap ang kanyang kapatid bago sila umalis. Sa kabila ng kalasingan, pasuray-suray na lumapit si Naomi kay Audrey na nooy masayang sumasayaw kasama ang kapareha nito. Nang mapatigil niya si Audrey, bakas ang malapad na ngiti sa mukha nito. Kaya naman, agad siyang tinanong ni Naomi kung gusto na rin itong bumalik sa hotel. Subalit tumanggi si Audrey dahil nais pa niyang mapanatili at ituloy ang pagsasayaw sa gitna ng sobrang saya ng gabi. Kahit pilitin ni Naomi ang kapatid dahil kailangan na niyang bumalik, nanindigan si Audrey na magpapatuloy lang sila sa party at nagkasundo na lang na magkita sa hotel mamaya. Sa totoo lang, bihirang-bihirang magkahiwalay ang magkapatid na ito, lalo na kapag lumalabas sila para uminom at mag-party. Alam nila ang panganib pag nag-iisa sa gabi, lalo na kung nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Kaya naman, isang pambihirang desisyong ito para kay Naomi na iwan ang kanyang kapatid. Pero sa mga sandaling iyon, parang ang lahat
lahat ay ayos lang. Mukha namang ligtas ang paligid at ang mga lalaking kasama nila sa tingin niya ay talagang mapagkakatiwalaan ang mga ito. Ayaw na rin niyang pigilan si Audrey sa kasiyahan nito. Kaya sa huli, nagpaalam na siya sa kanyang kapatid at sinabing magkikita na lang sila mamaya. Tumalikod si Naomi kasama ang kanyang kapareha patungo sa hotel habang si Audrey naman ay naiwang patuloy na nagsasayaw sa tapat ng beachfront. Makalipas ang 3 araw, bandang alas 4 na ng madaling araw, unti-unti nang humuhupa ang ingay ng party at nagsisimula na ring mapagod si Audrey. Sa puntong ito, nagpasya na siyang tapusin ang gabi at bumalik sa hotel kasama ang lalaking kanyang kapariha sa pagsasayaw. Habang naglalakad sila pabalik sa hotel room 203, bit-bit pa rin ni Audrey ang saya ng gabing iyon. Hindi alam na ang kanyang kapatid na si Naomi ay mahimbing na palang natutulog sa loob. Pagpasok nila sa silid, madilim at tahimik ang paligid. Dahil sa tama ng inumin at matinding pagod, hindi na nag-abalang magbukas ng malakas na ilaw si Audrey o suriid ang paligid. Agad siyang humiga sa kanilang sariling kama. Sabik na makapagpahinga matapos ang mahabang oras ng pagsasaya. Sa mga sandaling iyon, ang dalawang magkapatid ay magkasama na sa loob ng kwarto. Bawat isa ay nakahiga sa kanilang kama. 3 araw ang lumipas. June 15, isang miyembro ng housekeeping staff ng hotel ang lumapit sa kwarto ni Naomi at Audrey at kumatok sa pinto. Gaya ng nakalipas na 2 araw, wala siyang nakuha na kahit anong sagot. Sa loob ng nakaraang 2 araw, napansin ng mga staff na wala silang nakikitang pumapasok o lumabas sa silid na iyon. Dumating na sa punto na kailangan na talagang buksan para mapasok at malinis ang kwarto. At kung wala pa ring sasagot, walang magagawa ang staff member kung gamitin ang kanyang master key at pumasok sa loob. Sa huling pagkakataon, kumatok siya ng malakas at sumigaw at nagpapakilala na housekeeping. Baka sakaling may tao pa sa loob. Pero muli, katahimikan lang ang sumagot sa kanya. Kaya naman sinaksak ng staff member ang kanyang master key card sa pinto. Ini-unlock na ito at dahan-dahang itinulak at humakbang papasok. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, ang mismong staff member na iyon ay mabilis na tumakbong palabas ng kwarto habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Bandang alas 9 ng gabing iyon, isang pangkat ng mga pulis na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Rat Sombo ang dumating sa silid ng hotel. Si Sombo ay isang bihasang opisyal at bago pa man siya pumasok, nabigyan na siya ng ulat tungkol sa kung ano ang madatnan niya sa loob. Kaya nang makita niya ito kasama ang kanyang team, hindi na siya nabigla. Pagpasok nila, tumambad ang 2 babae. Sila ay sina Naomi at Audrey Belange. Pareho sila nakahiga sa kanilang kama, maayos na nakakumot at hindi na gumagalaw. Ngunit ang nakakapangilabot, bawat isa sa kanila ay napapaligiran ng sarili nilang suka. Sa pagtaya ni Sombo, ang 2 babae ay patay na sa loob ng 12 hanggang 20 oras. Ang unang teorya niya ay ang alcohol poisoning. Ito ang nagpapaliwanag sa suka sa paligid nila. Isa itong tanyag na pasyala ng mga turista at malinaw ang magkakapatid ay mga turista rin. Kaya naisip niya na baka nasobrahan sa pag-inom habang nagpa-party at doon na binawian ng buhay. Gayunpaman, nang mas lalong sinuri ni Sombo ang mga labi, may napansin siyang isang nakakahinalang detalye. May mga tuyong dugo sa gilagid ng mga babae at maging sa ilalim ng kanilang mga kuko. Ang detalyeng ito ay hindi tugma sa alcohol poisoning. Dahil dito, nagbago ang iniisip ni Sombo. Naisip niya, siguro ang dahilan kung bakit may dugo sa mga bahaging iyon ng kanilang katawan ay dahil ito ay mga defensive injuries. Baka may umatake sa magkapatid at iyon ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ngunit matapos ang mabilis na pagsisiyasat sa buong silid, walang nakitang bakas ng anumang gulo o pilit na pagpasok. Kung nagkaroon man ng marahas na labanan doon, wala itong iniwang marka. Dahil dito, si Sombo at ang kanyang team ay talagang nalilito kung ano ang nangyari. May mga hinala sila pero malinaw na kailangan nila ng higit pang impormasyon. Sa particular, kailangan nilang magsagawa ng autopsy at isang buong toxicology report sa 2 babae. Yun lang ang tanging paraan para malaman ang katotohanan. Pero alam nilang matatagalan ito, kaya habang naghihintay ng resulta, nagpasya si Sombo na mag-focus sa ibang bagay. Ang alamin kung ano ang ginawa ng magkakapatid sa mga huling oras bago sila mamatay. Saan sila nagpunta, ano ang
ang kinain at iniinom nila at higit sa lahat, sino ang mga kasama nila. Sa sumunod na ilang araw, kinapanayam ni Sombo ang kanyang mga pangkat at ang mga staff ng hotel. Dito nila nalaman ni sina Audrey at Naomi ay mga turistang mula sa Canada at sa unang gabi pa lang, lumabas ang dalawa ng maaga. Bandang alauna ng madaling araw, isa sa kanila ang bumalik sa hotel kasama ang isang hindi kilalang lalaki. At pagsapit naman ng alas 4 ng madaling araw, ang isa namang kapatid ay bumalik. Kasama rin ay isa pang hindi kilalang lalaki. Ibig sabihin, sina Naomi at Audrey at ang dalawang estrangherong ito ay magkakasama sa loob ng silid mula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kung kailan sabay na lumabas ng hotel ang dalawang lalaki. Naiwan ang dalawang babae sa loob ng kwarto. Siniyasat ni Lieutenant Sombo ang security video ng hotel at kinumpirma nito na tama ang bawat detalye ng timeline. Dahil dito, alam ni Sombo na kailangan niyang mahanap ang dalawang lalaking ito dahil sila ang mga huling taong nakakita sa magkapatid na buhay. Dahil dito, naglabas ng opisyal na pahayag ang kagawaran ng pulisya tungkol sa pagkamatay ni Naomi at Audrey. Kasama ang isang panawagan sa publiko na tulungang kilalanin ang dalawang lalaking kasama nila. Hindi nagtagal nalaman ng mga pulis na ang mga lalaking ito ay mga Brazilian. Pero may isang malaking problema. Nakaalis na sila ng Thailand at pabalik na sa Brazil. Siyempre, dahil nasa labas na sila ng kanyang sakop o jurisdiction, napilitan si Sombo na humingi ng tulong sa Interpol, isang international na organisasyon ng pulisya upang hanapin at makapanayam ang dalawang lalaking ito. Makalipas ang halos isang linggo, sa wakas ay nakatanggap ng tawag si Sombo mula sa Interpol. Natagpuan na nila ang dalawang lalaki at natapos na ang panayam. Sinabi ng Interpol kay Sombo nang ipaalam nila sa dalawa ang balita tungkol sa pagkamatay ni Naomi at Audrey, tila talagang nagulat at nasyak ang mga ito. Nang hingan sila ng paliwanag kung bakit ganun sila kabilis lumipad pabalik ng Brazil, matapos ang gabing iyon, mariing itinanggi ng dalawang lalaki na may anumang kaduda-duda sa kanilang pag-alis. Ipinaliwanag nilang matagal na nilang nakabook ang mga tiket na iyon bago pa man sila tumapak sa Thailand. Ayon sa kanila, sumakay lang sila ng kanilang nakatakdang flight at umuwi na ng walang anumang masamang balak o kinilaman sa nangyari sa magkapatid. Nanindigan ng Interpol na wala ng iba pang pwedeng maging dahilan, kaya patuloy nilang ginipit sa mga katanungan ang dalawang lalaki. Binigyang diin ng mga otoridad na sila ang mga huling nakitang kasama ng magkapatid bago ang mga ito ay namatay. Kaya pinilit nila na alamin kung ano ang itsura at kalagayan ni Naomi at Audrey nung iniwan nila ang mga ito sa hotel room bandang alas 6 ng umaga. Bilang tugon, ipinaliwanag ng dalawang lalaki na noong mga sandaling iyon ay mukhang masama na raw ang mga pakiramdam ng magkapatid. Inakala lang nila na ito ay simpleng hangover o karaniwang sakit na nararamdaman matapos ang isang buong gabi ng matinding pakikipag-party. Para sa kanila, tila normal na epekto lang ito ng puyat at alak. Kaya hindi sila naghinala na may mas malalim at mas mapangarib na palang nangyayari sa loob ng silid na iyon. Inilarawan ng dalawang lalaki na bagamat medyo matamlay na ang magkapatid, mukha namang maayos pa ang kalagayan ng mga ito nung sila ay umalis. Gayunpaman, may isang mahalagang detalyeng ibinahagi ang Interpol na agad kumuha sa atensyon ni Sombo. Inamin ng dalawang lalaki na matapos ang gabing iyon kasama si Naomi at Audrey, ang sumunod na 2 araw ay nakahiga lang din sila sa kama dahil sa tindi ng sakit at pagsusuka. Hindi nila maipaliwanag ang dahilan pero sinabi nilang naging napakasama rin ang kanilang pakiramdam matapos ang gabing iyon sa hotel. Nagpasalamat si Sombo sa Interpol at ibinaba ang telepono. Bagamat hindi niya maalis ang pagduda sa dalawang Brazilian, naisip niya kung nagkasakit din pala ang mga lalaki, baka silang apat ay tinamaan ng parehong karamdaman. Marahil ay nakaligtas lang mga lalaki habang ang magkakapatid ay hindi pinalad. Nagsimulang mag-isip si Sombo kung anong uri ng sakit ang maaaring tumama sa kanila. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang food poisoning. Karaniwan na sa mga turista sa Thailand ang sumubok ng mga lokal na pagkain na minsan ay nagdudulot ng matinding sakit. Sa katunayan, may 2 uri ng pagkain sa Thailand na sikat sa pagbibigay ng malalang food poisoning. Isang partikular na uri ng kabute at ang blowfish. Ang dalawang ito, kapag hindi maganda ang reaksyon ng katawan mo, ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. At ang ibang turista na sumubok sa tinatawag na bucket drinks. Sa hindi malamang dahilan, naging napakasikat ng cocktail na ito sa Thailand at tila naging normal na bahagi na ng kultura ng party sa mga isla. Ngunit sa sandaling malaman ang mga tunay na sangkap na inihalo sa inuming ito, madaling maunawaan kung bakit ito mahigpit na ipinagbabawal at hindi kailanman sumikat sa ibang panig ng mundo. At iyon ay dahil ang mga inuming
ito ay sadyang hindi ligtas. Sa hindi malamang dahilan, sumikat ito sa Thailand at naging tila normal na bahagi ng kultura doon. Pero kapag narinig mo kung ano ang mga sangkap ng inuming ito, maintindihan mo kung bakit hindi ito pinayagan at hindi sikat sa ibang panig ng mundo. Maniwala kayo o hindi, walang kahit na anong alcohol sa loob ng malaking balding iyon. Sa halip, laman nito ay mga dinurog na ipinagbabawal na gamot, syrup, Coca-Cola, sa ilang pagkakataon, pesticide. Particular na ang kemikal na tinatawag na DEET. Siyang pangunahing sangkap sa mga mosquito repellent pangalis ng lamok. Ayon sa mga ulat na tanggap ni Sombo, linaw na nakasaad doon ang kapwa na nakainom ng DEET ang magkakapatid. Siyang kemikal na sadyang nakakalason sa katawan ng tao. Paman sa kabila ng pagkakatuklas na ito, may isang tanong pa rin gumugulo sa isipan ni Sombo. Ito nga ang kaso ng DEET poisoning. Paano ito nangyari? Mga inuming ito, sikat sa Thailand at hindi naman araw-araw ang may natagpuang patay dahil dito. Panganib ang inumin, walang duda, pero hindi naman karaniwan na may namamatay agad tapos uminom nito. Naisip ni Sombo ang nangyari siguro ang taong nagtimpla ng particular na batch na ito ng 4x100 ay nagkamali. Aksidenteng nasobrahan ang nailagay na DEET sa mga balding na inom ni Naomi at Audrey. Ito ang tanging paliwanag kung paano namatay ang dalawang babae sa DEET poisoning. Nasobrahan ang lason sa kanilang inumin. Lamang na nakainom din ang dalawang lalaki mula sa parihong timpla, ngunit dahil ay mas matatag ang kanilang katawan kaya nagawa nilang makaligtas kahit dumanas sila ng matinding sakit. 9 na araw matapos ang trahedya, ang mga labi ni Naomi at Audrey ay ibinigay na pabalik ng Canada. Tama ang opisyal na ulat mula sa pulisya ng Thailand na nagsasabing ito ay isang kaso ng accidental DEET poisoning. Kahit nang lumapag ang mga labi na magkapatid sa Canada, hindi muna sila dinala sa kanilang pamilya. Halip, dala muna sila sa isang tanyag na koroner sa Quebec na nagngangalang Rene Rosal. Sa mga sandaling ito, ang mga magulang ni Naomi at Audrey ay hindi lamang nagluluksa. Sila ay nagngangalit sa galit at ano ba naman nalaman lang nila ang pagkamatay ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng balita sa media. Isipin nyo, kahit na natagpuan na agad ang mga bangkay, hindi man lang nakipag-ugnayan ang mga pulisya sa Thailand kanilang pamilya. Ipag-usap lang sila matapos ang investigasyon at parang walang anumang sinabi kabila ng mga tanong at pagduda ng pamilya. Naging napakabilis at walang pakundangan ang naging pagtatapos ng investigasyon ng mga otoridad sa Thailand. Sa madaling salita, ipinaalam na lang nila sa pamilya na ang sanhi ng pagkamatay ng magkapatid ay dahil sa DEET poisoning at wala nang iba pang dapat busisihin tungkol dito. Sa pamilya, ang naging mensahe ng mga opisyal ay tila isang malamig na pagtalikod sa hustisya na para bang sinabing patay na mga kanilang mga anak dahil sa lason sa inumin at kailangan na lamang nilang tanggapin ito at magpatuloy sa buhay ng walang sapat na kasagutan. Dahil sa kaganapang ito, nakaramdam ang mga magulang ni Naomi at Audrey na tila niloloko lamang sila ng mga otoridad. Napakasakit para sa kanila na isipin sa loob ng ilang araw na sila ay nag-alala, mas alam pa ng mga tao sa paligid na patay na ang kanilang dalawang anak. Dahil dito, tuluyan nang gumuho ang kanilang tiwala sa pulisya ng Thailand. Bukod pa rito, labis ang kanilang galit nang malaman ang inuming itinuturong sanhi ng kamatayan ay malayang binibenta sa beach bar ng walang anumang babala para sa ibang turista. Para sa pamilyang Belange, napakababaw at kulang sa pagsisikap ang paliwanag na uminom din naman ang mga lalaki ng lason pero hindi sila namatay ng walang malinaw na dahilan. Hindi ito kapani-paniwala para sa kanila, kaya naman naging mas determinado silang hanapin tunay na katotohanan sa likod ng trahedya. Sa mga magulang, ang buong investigasyon ay mukhang minadali. Mas malala pa, baka ito ay isang cover-up dahil ay ayaw lang ng Thailand na masira ang imahe ng kanilang turismo pag gumawa sila ng madaling palusot. Dahil dito, nanindigan ang mga magulang na hindi na nila tatanggapin ang paliwanag na ito ng basta-basta. Malinaw na may mali. May itinatago sila. Maging ang gobyerno ng Canada ay sang-ayon sa nararamdaman ng mga magulang. Dahil usap-usapan ang kasong ito sa mga balita, naramdaman nila na kailangang suriing mabuti ang mga nangyari. Kaya naman, ang gobyerno na mismo ang nag-utos kay Rene Rosal na magsagawa ng pangalawang autopsy. Ang DEET nga ba ang pumatay sa kanila o may iba pang dahilan? Nang suriin ni Rene ang mga labi ni Naomi at Audrey, nakakita nga siya ng DEET sa kanilang katawan. Ngunit may malaking revelasyon, hindi sapat ang dami nito para pumatay ng tao.
Bagamat malinaw na uminom sila ng 4 by 100 o ang bucket drinks, hindi iyon ang tunay na sanhi ng kanilang kamatayan. Nakakapagtataka pa, wala na ibang lason na natagpuan si Rene. Di lang at wala ng iba. Dito na nagsimulang magsaliksik ng husto si Rene at sa huli, may natuklasan siya, isang bagay na nagbigay ng kilabot sa kanya, sa pamilya at sa buong mundo. Lumalabas sa pananaliksik ni Rene Rosell na hindi lang sina Naomi at Audrey ang mga turistang namatay sa ganitong paraan sa Thailand. Sa pagitan ng taong 2009 at 2015, hindi bababa sa 20 turista ang natagpuang patay sa ilalim ng halos pareho ng sitwasyon. Naniwala si Rene na ang lahat ng taong ito ay nalason, pero ang common denominator ay hindi pagkain o inumin. Ito ay isang bagay na sumisira sa mga daluyan ng dugo na nagpapaliwanag sa dugo sa gilagid at kuko at mabilis na nawawala sa katawan matapos ang kamatayan, kaya hindi ito agad na-detect. At tama nga si Rene. Nung unang dating ni Naomi at Audrey sa Thailand, pumasok sila sa kanilang hotel room at ang unang ginawa ni Naomi ay tignan ang kanilang kama para sa mga bedbugs, surot o garapata. Gusto niyang siguraduhing malinis ang hihigaan nila. Sa tingin niya, malinis ito at totoo naman dahil katatapos lang itong itreat para sa mga insekto. Ngunit ang paraan ng hotel na iyon at ng marami pang hotels sa iba't ibang panig ng mundo sa pagluksa ng mga bedbugs ay sa pamamagitan ng pag-spray sa mga kumot na isang pesticide, ang phosphane gas. Ito ang nakakamatay sa mga insekto pero napakalason din ito sa tao. Para sa inyong kaalaman, iligal ang gawain ito. Bawal na bawal i-spray ang pesticide sa mga kumot na higaan ng tao. Base sa lahat ng ebidensya, pinaniniwalaang ito ang tunay na nangyari kina Naomi at Audrey. At sa dalawang Brazilian, nang nahiga sila sa mga kamang iyon ng gabing bumalik sila mula sa party. At alam niyo ba, ang dalawang lalaki ay nananatili rin sa silid na iyon ng ilang oras. Silang apat ay nalantad sa nakakalasong phosphane gas. Unti-unti itong pumapasok sa kanilang balat at nalalanghap nila na wala silang kaalam-alam. Habang lumilipas ang mga oras, lalo silang nalason. Nang tumayo ang dalawang lalaki at umalis noon 6:00 ng umaga, bagamat kontaminado na sila ng lason, hindi ito sapat para sila ay mamatay. Kaya pag-uwi nila sa Brazil, dumana sila ng matinding sakit pero nalampasan nila ito. Ngunit si Audrey at Naomi hindi sila umalis sa kama. Nananatili sila roon ng mas matagal at habang mahimbing silang natutulog, patuloy na sinisip-sip ng kanilang katawan ang kamandag ng pesticide. Hindi na kinaya ng kanilang sistema ang tindi ng lason at doon na sila tuluyang binawian ng buhay. Sa kabila ng mga nakalap na katotohanan at malinaw na paglabag sa mga pamantayang pangkaligtasan, hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring napapanagot sa pagkamatay ng magkapatid. Napakadelikado ng ginawang pag-spray ng matinding pesticide sa mga kumot at kutsyon. Isang gawaing hindi dapat ginagawa sa loob ng anumang hotel. Ngunit sa huli, tila nabaon na lang sa limot ang usapin ng hustisya para kina Naomi at Audrey. Bagamat naisuwalat ang tunay na sanhi ng kanilang pagpanaw, nananatiling mailap ang pananagutan at ang kwento ng magkapatid ay nagsilbi na lamang na isang masakit na paalaala at babala sa mga manlalakbay sa buong mundo. Hanggang sa muli, ito ang Unwanted Tales. Maraming salamat po.